Magandang araw! So ayun na nga mga manay for today's video ay nagmamadali nga akong pumunta dito sa sala kasi nga may na-doorbell. Kaso nga lang pagbukas ko ng pintuan ay wala na akong nadatnan. Iniwan na nga lang na nagdi-deliver at eto na nga lang talaga nakita ko sa labas. Sabon nga pala to na in-order ni Ina at kahapon ko pa talaga to inaabangan. Nung isang araw pa nga pala kami naubusan ng panlabang sabon kaya naman sobrang natambakan talaga ako ngayon. Binuksan ko nga agad itong box para makapag-umpisa na ako sa paglalaba. Madami pa naman akong nakapilang ngayong labahin kasi nga magta-travel si Itay. Lahat ng dadalhin niya sa loob ng 4 days ay pinapalabhan sa akin. Diyos ko porte. Inuna ko na nga muna tong mga uniform nila at bukas may pasok na naman sila pero isasabit ko lang naman yan sa ginawa kong hangiran. At isusunod ko na nga rin tong pinapalaban sa akin ni Itay at kabilin-bili na niya wag ko nga daw ilalagay sa dryer at baka mamaya hindi na naman magkasya sa kanya. At nung matuyo na nga itong mga uniform ay diniretso ko ng planchahin. At late ko na nga ma-realize na dapat tinupi ko na lang itong mga polo shirt. Pinapatago na kasi talaga sa akin to ni Inang kaya dapat tinupi ko na lang siya. Magtataglamig na kasi kaya magpapalit na uli sila ng uniform. Kaya bukas mag-uumpisa na naman ako mag-ayos ng mga damitan nila. Lahat ng pang summer na damit itatago ko yan sa maleta tapos ipapalit ko yung pang winter. At kahit ako mga manay meron akong pang winter na uniform dito. Parehas lang naman ang itsura, pinahaba nga lang ang manggas. Alam niyo ba mga manay na hindi na talaga ako pinagsusuot ng uniform ni Inang? Hindi ko nga lang talaga siya sinusunod kasi mas komportable nga ako dito. Nag-try naman ako mag-t-shirt ng isang araw pero hindi ko talaga kinaya. Pakiramdam ko kasi may masisilip sa akin kahit wala naman. Diyos ko por di. At eto na nga mga manay, mag-aalas 5 na nga pala to ng hapon. At dahil nga late na, akala ko mag-o-order na lang sila ng pagkain sa labas. Biglang nagbago pa lang iisip ni Inang kaya eto nagpagawa na lang sa akin ng burger. Simula nga pala kaninang umaga tuloy-tuloy na yung gawa ko kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakaupo. May mga araw talaga dito na madami akong ginagawa lalo na't pag nandito silang lahat. Pero pagkatapos naman nilang kumain ng pananghalian, malaya na ako makakapagpahinga at hanggang gabi na yan. Binigay ko na nga rin sa kanila lahat ng burger na ginawa ko tapos nagtira lang ako ng isang piraso para sa akin. Hindi pa nga ako nangangalahati dito sa kinakain ko ay bigla naman dumating tong mga grocery ni Inang. Iniwan ko na nga muna yung kinakain ko at inuna ko na munang ayusin itong mga grocery. May mga karne at ice cream kasi dito na kailangan talaga mailagay kagad sa freezer. Door to door na kasi nagpapadeliver ng mga grocery si Inang kaya naman hindi na ako masyadong hirap ngayon. Hindi katulad ng dati na kailangan ko pa talagang pumunta ng garahe para kunin yung mga pinamili nila. At ang hirap pa namang ipasok ng pushcart sa elevator tapos pag natsyempohan mo pang sirato, Diyos ko por de, no choice ka talaga kundi gumamit ng hagdan. At natapos ko na nga rin maisalan sa lahat ng grocery tapos nakapaglinis na nga rin ako ng kusina. Akala ko makakapagpahinga na ako, hindi pa pala. Dumating kasi mga pamangkin ni Inang kaya kailangan ko silang tingnan. Nasa kabilang bahay kasi ang nanay neto at doon sila nagkikwentuhan. Sobrang sweet nga din ng batang to kasi pag napunta siya dito sa amin, dumediretso talaga muna yan dito sa kusina para batiin ako. At pinakita niya pa nga sa akin itong dala-dala niyang laruan at buuin ko nga daw. Diyos ko por de. Natatawa na nga lang siya sa mga pinagagawa ko kasi hindi naman talaga ako marunong. At sa sobrang tuwa at gigil nga ng batang to sa akin, parang gusto niya na akong sakmalin. Diyos ko por de. At eto na nga, inabot na naman kami ng madaling araw at kaalis nga lang ng mga bisita ni Inang. At inaantay ko na nga lang na pumasok si Bunso sa kwarto niya bago ako magligpit dito sa sala. Nakiusap naman si Bunso na bigyan ko pa nga daw siya ng 20 minutes. Kaya naman hinayaan ko na muna siyang manood basta kako wag ka matutulog dyan sa sopa at hindi na kita kayang buhatin kasi mas malaki ka na sa akin. Diyos ko por de.